Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Po, magandang umaga, umaga po sa lahat. Unang araw po ngayon ng buwan ng May, May 1. Sa panahon po natin ngayon ay Labor Day. Alam ko ay pag Labor Day ay walang pasok, walang klase at walang trabaho sa araw na to. Kasi it's May 1, holiday. So good morning po sa lahat. Muli po, nandito po tayo ngayon sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. Muli po, isang mapagpalang umaga. Ako po si John Mark Frances po ng Youth with a Mission. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng maagang nagigising para lamang po mag-antabay ng ating programa. Especially sa ating mga kamanggagawa. Good morning po sa ating mga kamanggagawa, mga omnipastors, sa lahat ng maagang gumising para magsubaybay. So nawa po ay patuloy tayong pinapalakas ng ating Panginoon. Ating pisikal at spiritual na buhay ay patuloy na pinapalakas ng ating Diyos. So hopefully po tayo po ay masigla sa ating paggising at tayo nagkakape na habang nakikinig o nanonood sa ating Facebook Live dito sa programa natin. So good morning po sa lahat ng ating mga kapamilya. Saan man po sila naroon ay isang mapagpalang umaga sa mga nag-aantabay at nag-aabang, lalong-lalo na po sa mga kapamilya natin sa Iriga, sa Lupi at saan man silang dako kasi naabot na po sila ng Facebook Live dahil sa ating social media. So good morning po and good morning sa bawat isa na maagang palaging gumigising para lang sa mga tagapakinig natin, sa mga mahal nating tagapakinig. Good morning po at God bless po. At salamat sa patuloy na pag-aantabay. And of course, sa ating technical side, nandito po si Sir Ariel at si Sir Stephen. Good morning mga sir na laging maaga din para tayo tulungan para sa ating programa dito po sa ating biyaya sa pagkaaga po. So, tayo po ay manalangin para po sa ating pagpapatuloy sa umagang ito. Aming Diyos, buhay makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong patuloy na biyaya, Panginoong God. Patuloy po, Diyos, inaalit sa inyo, Panginoon, ang oras na to. Patuloy ka, Panginoon, lugad na mangusap at patuloy po, Panginoon, lugad na ikaw aming mapaglingkuran at mahayag, Panginoon God, ang iyong kalooban sa umagang ito. Salamat po, Diyos, muli sa bawat isa na gising na, Panginoong God. Salamat sa biyaya. Napigkatiwalaan mo kami ng bagong umaga, bagong kalakasan, Lord God, sa aming pisikal na pangatawan, Panginoon God. Salamat po, Diyos, muli sa pag-ibig mo, dakilang pag-iingat at patuloy na paggabay, Panginoon God. Salamat po. Muli ay ikaw ang mahayag. Patuloy ka, Panginoon God, na paglingkuran po muli. Salamat po, Ama. Ito po ang samod dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, muli po ay isang mapagpalang umaga. So, May 1, Labor Day. Holiday po ngayon. So, makapagpapahinga ang ating mga kapatid, mga kaibigan na manggagawa sa araw na ito. So ngayon po, para sa umagang ito, ang tatalakayin po natin ay kinuha po natin sa Old Testament, sa Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. So malamang sa mga iba po natin tagapakinig ay alam po nila itong laman ng Proverbs 3, 5 to 6. So, dito po tayo magkukuha ng ating pag-uusapan or tatalakayin sa umagang ito. So, pinamagatan po natin ito, putting our trust in the Lord. So, pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. So, putting our trust in the Lord. So, dito po natin ang ating tatalakayin. So, basahin ko po ang Proverbs 3, 5 to 6 para po sa mga tagapakinig natin
na baka ngayon lang nila narinig or ang iba ay narinig na rin naman. Pero kumbaga gusto lang ma-confirm ulit. So sabi po ng verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Yun po ang linalaman ng ating sabi nga Kawikaan 3:5-6. So trust in the Lord with all your heart, at sabi nga ay do not lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So ngayon po, yun po yung ating pag-uusapan, itong dalawang verse na to. Bagamat tayo po ay magsasama-sama lamang sa maikling oras sa loob ng 30 minuto. So mga po ay maano po natin, kahit sa konting panahon po natin ay makita natin kung ano ang kahalagahan ng tawag nito, pagtitiwala, paglalagay natin ng ating tiwala sa ating Diyos. At of course, hindi natin sa ating mismong sariling pangunawa. At yung isang mahalaga dito sa verse 6 ay yung pag-acknowledge sa Kanya. So yun po yung tatlong bagay na pag-aanahan natin. At tatlong bagay na yon ay may tatlo ding katanungan. Sabi po dito, why do we need to trust in God with all our whole heart? So bakit ba kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos ng ating buong puso? At yung pangalawa, why do we need to lean not on our own understanding? Bakit hindi tayo dapat manangan sa sarili nating karunungan? And yung last po, why do we need to acknowledge Him? So bakit kailangan natin siya ay patuloy na sinasambitan? So why do we need to acknowledge Him? So tayo pong mga kapwa ko mga mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano, madalas pwede natin itong naku-quote natin itong Proverbs 3:5-6, yung mga may alam na ng verse na to or ng kawikaan na to, pag ang buhay po natin, or even yung kahit sabi nga sa lahat ng tagapakinig natin, pag nahihirapan tayo, pag nagkakaroon tayo ng sitwasyon sa buhay natin na hindi madali, hindi kadalian, or tayo nabibigatan, minsan ito pong verse na to, pag nasa difficult situation tayo, ito pong verse na to parang naano sa ating isipan. Sabi nga po sa una is trust in the Lord, parang ikaw na po ang bahala, Diyos na ang bahala. Parang ganun ang sinasabi natin sa lahat ng ating tagapakinig. Parang ito na yung parang isa sa mga verse na sabi, bagamat minsan di natin alam, pero ngayon ay kasama pala sa Biblia na sinasabing trust in the Lord and with all your heart. So parang gasgas na minsan sa iba na ito yung kinukot natin, palaging sabi trust in the Lord, wag manangan sariling kakayanan. So ngayon po ay makikita po natin kung ano yung kahalagahan ng sinabi ng writer. At ang nagsulat po nito ay si King Solomon. So if kung kilala po natin si King Solomon sa Biblia, si King Solomon po ay isa sa wisest man. Actually, King Solomon was the wisest man na nabuhay. So siya po ay isang taong pinakamatalino na nabuhay sa mundong ito. So siya po ay talagang sabi nga sobrang talino. So paano niya po na-acquire yung sobrang wisdom, sobrang talino niya? Of course, doon din po sa dito sa Biblia, sasabi sa 2 Chronicles chapter 1-10, chapter 1 verse 10, he asked God for wisdom and knowledge to govern his people. So nung siya po ay tinanong ng Panginoon kung anong gusto niya, ang kanyang hiniling ay katalinuhan at panguunawa para pangunahan ang buong Israelita, ang buong Israel. So yun po yung kanyang hiniling sa ating Panginoon. So
Tiyan po natin, isa sa pinakamatalinong tao, si King Solomon, pero binanggit niya pa rin itong Proverbs 3, 5-6 na trust in the Lord and lean not on your own understanding. Ano po, siya po ay isang matalinong tao, pero ang sinasabi niya, magtiwala pa rin tayo sa Diyos at huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Ano po, so hopefully ngayon pa lang ay nakukuha na po natin ang mensahe ngayong umaga. Po, na ano man yung nangyayari sa ating buhay, lagi po natin unahin ang Panginoon. Po, lagi po natin ilagay ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. At of course, ang sunod po, wag po tayong manangan sarili nating kakayanan. So, ang unang tanong po natin kanina is, why do we need to trust in the Lord ng ating buong puso? Sabi nga po sa kung saan po tayo, itong mundong kung saan tayo naninirahan, ay marami tayong natututunan. The word na nandito tayo ay tinuturoan tayo na tayo ay parang capable tayo na panghawakan ang lahat ng bagay. Kumbaga tinuturoan tayo sa eskwelahan, tinuturoan tayo ng kung sino-sino na kaya natin malampasan ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Pero anong po sinasabi ng Biblia? Even sa Psalms, ang awit, sabi po ng Psalms chapter 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord. So ang iba ay nagtitiwala sa mga chariots, nagtitiwala sa kanilang mga pandigma, sa kanilang mga kagamitan. Pero tayo pong mga mananampalataya, tayong nagtitiwala sa Panginoon, sabi nga po dito, but we trust in the name of the Lord. We trust in the name sa ating Panginoong Diyos. Ang sabihin po dito is, yung iba ay nagtitiwala sa kaparaanan ng mundong ito. Pero po tayo, na mga mananampalataya, tayo po ay nagtitiwala at linalagay po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Doon po natin inukuha yung lakas natin. Doon po natin sabi nga po, dahil kaya natin malampasan yung sitwasyon natin sa buhay dahil alam natin na tayo po ay may Diyos, na tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ay nandyan para sa atin. So that's why we need to trust Him with our whole heart. Yung buong puso natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So, trusting God ng buong puso natin is our foundation ng ating pananampalataya. Ito po yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. So, nawa po ay ilagay po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil yan po yung pagiging sabi nga po ay pundasyon natin para sa mga bagay-bagay na pagdadaanan natin. So, if we have Christ in us, ano man po yung sitwasyon natin sa buhay, tayo pong tagapakinig natin sa umagang ito. Whatever your situation, ano man circumstances sa buhay po natin, pag alam po natin ang Diyos at alam po natin na at kilala natin ang Diyos, at ilinagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya, parang ang dali, magkakatiwalaan tayo ng kapayapaan, magkakatiwalaan tayo ng sabi nga, kasiglahan, kahit may problema tayo, pero masaya pa rin tayo. Dahil ang Diyos natin ay totoo at buhay. So ang gandang panghawakan na ang Diyos natin ay totoo at buhay, at tutulungan tayo sa sitwasyon natin, anuman ang ating kinakaharap sa mga panahon natin ngayon. So ito po yung sabi nga, trusting the Lord is sabi po ay dapat maniwala po tayo sa Kanyang salita, and of course to live by the knowledge that His word is true and perfect. Ang Kanyang salita ay totoo, buhay, totoo at perpekto. Sabi nga po ay tinapos na ng Panginoon. Kailangan lang natin magtiwala ng buong puso. Pagkatiwalaan natin ang salita niya, yung Biblia na mayroon tayo sa panahon natin ngayon, kung binabasa po natin yon,
Yun po yung salita mismo ng Diyos, kung saan po nga itong Proverbs 3 verse 5 to 6, nandun din po ito. Kung nababasa, kung mayroon po tayong Biblia, basahin po natin. Yung salita ng Diyos, yun po ay buhay at totoo at perpekto. Na talagang bibigyan tayo ng sabi nga po ay kapayapaan at kasiglahan sa ating buhay, hindi lamang po sa ating pisikal, kundi yung spiritual natin ay laging masigla pag nakikita natin kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. At ano yung ginawa, ano yung ginagawa, at ano yung gagawin niya para sa atin, yung mga pangako ng ating Diyos. Pag nakita natin ang salita ng Panginoon. So, naman po sa oras na to ay anuin po natin yung sarili natin. Tayo po ba ay nagtitiwala sa ating Diyos ng buong puso? Tayo po ba ay linalagay po ba natin yung sarili natin sa kamay ng Diyos? Or tayo po ay nagtitiwala lang sa Panginoon? Kung sabi nga, nahihirapan na talaga. Kung masaya tayo, parang nakakalimot tayo sa Panginoon. So, hopefully po mga kapatid na tagapakinig natin, ay sa lahat ng pagkakataon, masaya, malungkot, may problema o wala, dapat po ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sana po. So, when you trust God with all your heart, sabi nga po dito, leave no room for doubt. Dapat pag nagtiwala po tayo ng buong puso sa Panginoon, dapat wala nang pag-aalinlangan. Dapat buong puso talagang magtiwala tayo sa Panginoon. Dapat wala nang doubt, wala nang double-minded. Dapat gagawin ng Diyos yan, pangako ng Panginoon sa atin yan. So, yun po yung una natin ng tinatalakay. Pagamat tayo po ay medyo maikli yung oras natin. Ang sarap sana, sabi nga po nung kanta, kung narinig niyo po yung kanta, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sarap na magsalita para sa Panginoon. So, salamat po sa pagkakataon na binibigay sa atin ni Pastor Luis. Good morning po, Pastor. Alam kong gising na rin si Pastor, nag-aantaway palagi. So, dito po sa pangalawa, why do we need to lean not on our own understanding? Bakit hindi natin kailangan, sabi nga, ay manangan sarili nating katalinuhan? Tingnan po natin kung sino yung nagsulat ng Proverbs na to. Siya po si King Solomon, sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Pero ang sabi niya, trust in the Lord and lean not on your own understanding. Siya po ay matalinong tao, pero hindi siya nanangan sa sarili niya ding katalinuhan, kundi siya po ay patuloy na nagsasabi para sa atin na tayo ay dapat sabi nga po, lean not on our own understanding. Yun po yung verse 5, second part ng verse 5. Bakit hindi tayo kailangan manangan sarili nating kakayahan? Ang lang po dito is madali lang naman po. Tayo po mga tao ay sabi nga ay vulnerable sa mga pagkakamali. Tayo po ay madalas ay nagkakasala. Tayo po ay madalas ay mga nakaka-commit pa rin ng mga pagkakamali. Kaya ang pangungusap ng ating teksto ngayong umaga is lean not on our own understanding. So, ibig sabihin, wag po tayong manangan sarili nating katalinuhan, sarili nating kaisipan, kundi kagaya po nung unang nabanggit natin, trust in the Lord with our whole heart. Isabihin, kasama yung pag-iisip natin, dapat po ay hindi po natin sarilinin yung problema natin na kinakaharap, ano man yung sitwasyon natin, na tayo ay may solusyon. Kundi ipanalangin po natin na tayo ay bibigyan ng solusyon ng Diyos. Tayo ay pagkakatiwalaan ng katalinuhan, tayo ay pagkakatiwalaan ng wisdom ng Panginoon para po tayo ay sabi nga ay malampasan yung sitwasyon natin sa araw-araw nating buhay. So sabi, we should not depend sa ating sariling pang-unawa. So kasi tayo pong mga tao
tayo po, we need guidance. We need, sabi nga, ang wisdom ng tao is not enough. Ano po? Ang katalinuhan ng kaisipan ng tao ay hindi sapat. Ano po? So tayo, sabi ko nga po kanina, vulnerable po tayo. Prone pa rin tayo na magkamali. Especially sa mga iniisip pa lang natin. Ano po? So dapat, sabi nga, ay human wisdom or yung pangunawa ay hindi, sabi nga, maging batayan ng ating buhay. Dapat ang batayan ng ating buhay mismo ay ang ating Panginoong Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ano po? So we should not lean sa ating sariling pangunawa. Kung sabi nga, kung kahit sinong matalinong tao, ano po, ang Biblia na po nagsasabi, do not lean on your own understanding. Ano po, bagamat marami pa rin naman sa panahon natin ngayon na talagang matatalinong tao. Pero marami din na matatalinong tao ang nagkakamali. At yung mga matatalinong tao minsan nga din ay hindi rin naniniwala sa Diyos. Ano po? So dapat po tayo na sabi nga po dito sa pangungusap, do not lean on our own understanding. Wag po tayong manangan sa sarili nating karunungan, kundi magtiwala po tayo sa ating Panginoon na tayo po ay sasamahan niya palagi. Ano po? So let go of our own ideas. Ano po? Yung mga idea natin na kung di natin alam kung anong sabi nga ay kakalabasan. Ano po? Let go, sabi, mga worldly wisdom. Ano po, yung mga makamundong kaisipan. And of course, allow God na yung wisdom ng Panginoon mag-prevail sa ating buhay. Apo dapat managan. Sabi nga po sa Isaiah 55 verse 8 and 9, sabi po dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. And sa verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ano po, yung kaisipan ng Panginoon ay di kayang maabot ng ating kaisipan. At even yung kanyang, sabi nga po dito, yung kanyang mga idea. Ano po, kaya sabi na nabanggit po natin kanina, yung mga ideas po natin, yung ating wisdom, yung ating karunungan ay hindi sapat bilang isang tao. And lastly, kasi po nauubos na yung oras natin. But lastly, why do we need to acknowledge Him in all our ways? Ano po, ito po yung sabi nga may pangako na dito sa last part na to. Ang sinabi po nga sa last part is and He will make your path straight. So we need to acknowledge Him. Ano po, and how can you acknowledge Him if you don't know Him? So paano mo may acknowledge ang Panginoong Diyos kung hindi naman siya kilala? So dapat to acknowledge God, we need to have an intimate relationship sa ating Diyos. Ano po? So lagi ko po itong sinasabi pag ako po ay nag-share dito, ay dapat magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kasi yun po yung importante. Ano po? Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Ano po? So it is to trust what He says, yung salita, yung Biblia mismo. Ano po? Trust, yung paniwalaan po natin kung ano yung kanyang sinasabi, and even yung sundin po natin yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga alituntunin na nasa Biblia din. Po. So lagi ko po itong uulit-ulitin, magkaroon sana po tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Po. Yun po yung gusto natin na makita sa buhay po ng bawat tao. Po, sa bawat nakakapakinig sa mga oras na to. So we should ano po, have an intimate relationship sa ating Diyos. Po, dapat hanga din po natin na tayo po ay pagkatiwalaan ng Diyos, ng relasyon sa Kanya. Ano po, na sana yung puso natin ay magkaroon ng excitement na patuloy na ang Diyos manahan sa atin, ang banal na Espiritu ang manahan sa ating buhay. Ano po, so hopefully po sa lahat ng ating tagapakinig, ay yun po yung desire natin sa ating buhay. Magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos. Ano po, so yun po yung gusto kong iwanan. So dapat bago natin ma-acknowledge ang Panginoon, kung sino siya, kung ano siya, kung gaano siya ka-powerful, gaano siya
Habi nga ay talagang kung ano yung kaya niyang gawin, ano po, ma-acknowledge po natin siya. Pagkilala na po natin siya ng buong puso, ng buong isipan. Pagkilala mo po ang Panginoong Diyos, patuloy mo po siyang ma-acknowledge na ang Diyos ay kumikilos at kikilos sa buhay mo. At patuloy tayong magpapasalamat sa kanyang gawin sa ating buhay. So why do we need to acknowledge Him? And how can you acknowledge Him if you do not know Him? Dapat kilalanin po natin kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos, kung ano ang kanyang kakayanan. Kaya niyang baguhin ang buhay natin, mga kapatid na ating tagapakinig. Kaya niya pong baguhin kung ano yung sitwasyon ng buhay mo. Sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang banal na biyaya. So, yung pattern po, dalawang pattern ang nakita ko po dito sa chapter 3, verse 5 and 6. Yung negative, tayo po dito, if you don't trust with God, kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos ng ating buong puso, you will lean on your own understanding. Kayo ay mananangan sa sarili mong kakarunungan. Pero if you lean on your own understanding, you will not acknowledge God. Dahil sarili mo ang sariling kaisipan ang laging nauna sa iyo. If you will not acknowledge God, you will direct your own path. Yun po yung negative side ng buhay natin. Pero yung positive side ng pattern ng chapter 3 verse 5 ng Proverbs ay po, if you trust God with all your heart, kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos ng buong puso, you will not lean on your own understanding. Hindi po tayo mananangan sarili nating kakayanan. At if you won't lean on your own understanding, you will acknowledge God. And if you acknowledge God, He will direct your path. Yun po yung pangako ng Diyos sa atin. Na tayo po ay gagabayan niya sa kanyang tamang landas. Sa tamang landas ng ating Panginoon. So if God direct your path, you can trust that direction with all your heart. So ang ganda po na pag in-acknowledge po natin ang ating Panginoon, He will direct our path. At pag dinadirect na ng Panginoon ang ating buhay, you always trust Him ng ating buong puso. Babalik rin po tayo doon sa relasyon natin sa Panginoon. So hopefully po sa ating mga mahal na tagapakinig natin sa umagang ito, ay nakita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Na dapat po tayo ay magtiwala ng buong puso sa Kanya at wag po tayong manangan sa sarili nating kakayanan. And we should acknowledge Him para po yung Kanyang pangako that He will direct our paths. So tayo po yung manalangin sa umagang ito. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa at muli po, O Diyos, patuloy kang mangusap sa Panginoon God. Patuloy po, O Diyos, na Ikaw ang gumabay, Panginoon God, sa buhay ng bawat nakapakinig, Panginoon God, na minsang ito, Panginoon God. Muli po, gabayan mo kami, Panginoon, at patuloy na samahan, Panginoon God, at patuloy, Panginoon God, na pagkatiwalaan kami, Panginoon God, ng puso na nagtitiwala sa inyo, Panginoon God. Nawa po, Panginoon, Ikaw ang mahayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon God. Lord, patuloy po kami magpapuri, kasalamat sa inyo, at sa lahat ng nakapakinig, Panginoon God, Lord, nawa po, pagbuksan ang puso, Panginoon God, at Ikaw ang manahan sa kanilang buhay, Panginoon God. Sa iyo ko, Panginoon, Lord, ikakatiwala ang buhay ng bawat isa na nakapakinig na yung mensahe, ng yung salita sa mga ito. Salamat po, Ama. Muli po, ikakatiwala ko sa inyo ang radio station na to, Lord God. Salamat po na naging daluyan ng pagpapala ng yung salita, ang radio program na to, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na ginagamit mo, Panginoon, na nagbabahagi na yung ng mensahe, Panginoon God. At patuloy po, Diyos, ikakatiwala ko sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kamanggagawa, mga pastors, Lord God, na may mga karamdaman, kung ano man ang sitwasyon sa buhay, Panginoon Lord God. Patuloy po, Panginoon Lord God, na Ikaw ang magsalita sa kanila, Panginoon God, na Ikaw ang Diyos, totoo at buhay, na patuloy, Panginoon, nakikilos sa puso ng aming mga kapastoran, Panginoon God. Salamat po, Ama. Muli po, sa iyo pikakatiwala, Panginoon Lord God, ang buhay na bawat isa, Panginoon God, sa buong maghapong ito, na Ikaw, Panginoon Lord God, ang mahayag, Ikaw, Panginoon Lord God, ang patuloy, Panginoon Lord, na sumama, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat mo sa buong maghapon, at patuloy po, O Diyos, ng biyaya mo
ang maranasan ng bawat isa, Panginoon God. Muli po, sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, at patuloy na pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, salamat po muli sa ngalan po ng AMNI or Alliance of Ministries in Metro Naga. Ako po si John Mercances. Salamat po sa lahat ng ating tagapakinig. Susunod na po ang programang Kakampi News Network. Salamat po at magandang umaga and God bless po.